May paparating kang order na malapit nang maubusan ng oras. Itong subdivision na kukuhanan. Bakit tinawag na Huangquan Subdivision? Ay, bakit ang app ko para sa delivery? Naging Mingsu na delivery. Ay nako, bahala na. Umalis na muna ako. Matagal na ang delivery. Baka ireklamo. Ang lakas ng ulan habang kinukuha ang package. Halos mabangga pa ako ng kotse. Ang malas talaga. Bakit wala akong kahit anong sugat? Nako, malapit nang mag-expire ang order. May susunod kang order na malapit nang mag-expire. Itong lugar na kukunan ng package. Bakit tinatawag na Huangquan Subdivision? Ay, bakit ang app ko sa pag-order ng pagkain? Naging Mingsu na delivery. Ay nako, bahala na. Alis na muna ako. Ano ito? Anong nangyayari? Mamamatay na ba ako dito? Ano ito? Ito. Ito ba ang impyerno? Yung elevator kanina, namatay ba ako sa pagbagsak? Huwag kang matakot, binata. Ako si Siagang. Hindi basta-basta nakakarating dito ang mga tao, ngunit ikaw ay may malakas na enerhiya, para ligtas na makapaglakbay, kaya hindi ka papatay. Kung patay ka na, sino ang magde-deliver ng pagkain ko? Ginamit ko na ang cellphone, para mag-order sa Mingsuda. Ikaw ba talaga ay patay? Sa dokumentong ito, nasa loob nito ang lihim na formula ng aming kumpanya. Ibigay mo lang ito sa apo ko. Mapapanatili niya ang katatagan ng kumpanya. Pero tandaan mo, kailangan ikaw mismo ang mag-abot sa kanya. Basta may hatid mo ito sa loob ng 2 oras. Magkakaroon ka ng 1 milyon. Ah, magkano? 1 milyon. Grabe. Sinong nagsabing pagde-deliver? Hindi ka aasenso. Mga kabataan. Ngayon, sa tingin mo ba, hindi ka na gaanong natatakot? Oo, hindi na ako gaanong natatakot ngayon. Pero paano ako makakalabas? Oh, ang daan pabalik ay pareho lang ng daan papasok. Ang kliyente ay si Mr. Siya ng Jinghong Company. Nagsimula na ang countdown. Kailangan kong bilisan ang kilos ko. Kamusta? Hinahanap ko si Manager Sia. Mayroon akong delivery para sa kanya. Iwan mo na lang sa front desk ang delivery. Kukunin ko na lang kapag may oras ako. Kapag may oras, may natitira na lang akong 20 minuto. Hintayin kita na magkaroon ng oras. Baka malamig na ang pagkain. Kailangan ng umakyat sa hagdan. 20 minuto. Basta magmadali, baka umabot pa. Guardia, may isang delivery boy na gustong pumasok. Bilisan mo, pahintuin mo siya. Bastos na bata, kung hindi ka titigil, tatawag na ako sa pulis. Ngayon, hinahanap ka ng mga gwardya ng buong gusali, hindi ka makakatakas. Tumigil ka na. Hoy, isa akong delivery rider. Sanay na ang katawan ko sa ganito. Pero kailangan ko pang bilisin. Parami ang mga security sa likod. Simula nang itinatag ang Jinghong Pharmaceutical, hindi pa kami nakaranas ng ganitong kalaking krisis. Ano ang mga mungkahi ninyo? Kung hindi natin malalampasan ang pagsubok, ang kumpanya ay tuluyang mababankrupt. Mr. Sia, sa tingin ko, dapat na tayong sumuko. Simula nang mawala si Lolo Siagang, paano pa tayo makikipagkumpetensya sa mga kalaban? Kung naiwan sana ni Lolo ang mga dokumento ng mga Race Eta, bilang isang mahusay na manggagamot, marami siyang iniwang mga Race Eta, pero yung mga dokumento ay nasunog sa isang sunog. Sino si Mr. Sia? Sino si Mr. Sia? Ako. Ito ay, Ako si Lee, ang delivery guy. Ako si Lee Yang. Narito ang iyong delivery. Ako si Lee Yang. Narito ang iyong delivery. Pasensya na, Mr. Sia. Natakot ka. Aalisin ko na agad ang taong ito. Sia He. Ito ang lolo mo, si Siagang. Ito ang Race Eta na ibinigay ko sa iyo. Bitawan mo siya. Ang taong ito ay puro kalokohan lang. Si Ginoong Siagang ay namatay na ilang araw na ang nakalipas dahil sa sunog. Ang Race Eta ay nasunog din.
Saan mo nakuha yan? Sa tingin ko, may masamang balak ang taong ito. Ilabas mo siya para sa akin. Ay, ito talaga ang lolo mo. Ang race 8 na ibinigay sa iyo. Hintayin mo. Bitawan mo siya. Si Mr. Siya. Ikaw ang presidente, o ako pa rin ang presidente. Papasukin mo siya. Wala nang oras. Ito ang dokumento ng race 8 na ibinigay sa iyo ng lolo mo. Gamot. Ito nga talaga ang dokumento ng race 8. Nabasa ko na ang ilang bahagi nito dati. Tugma ito sa lahat ng nabasa ko. Natapos mo na ang order. Pumasok na ang 1 na milyong piso. Nasa iyo na ang lakas ng multo. Darating na ang 1 milyon. At may lakas ng multo pa. Ganitong dagdag na gantimpala. Mamaya, siguradong hahanap ako ng pagkakataon. Para subukan kung gaano ako kalakas. Sa dokumentong ito. Mababawasan ang maraming stress ko. Maliban kay Liyang, lahat lumabas. Liyang, paano mo nakuha ang dokumentong ito? Sa dokumentong ito, hindi lang ang kumpanya, ang bagong race 8 ay makakalaban sa mga kalaban. Pati na rin ang problema sa pondo ay maaaring malutas. Paano ko ito sasabihin? Sabihin mong ang yumaong lolo mo, ay hinayla ako sa lungsod ng multo sa kabilang buhay, at inatas ang dalhin ito sa iyo. Ay, huwag mo nang itanong iyan, basta't ang makuha ang dokumento ang pinakamahalaga, hindi ba? Anong nangyari? Liyang, noong kinuha mo ang dokumentong ito, may nakita ka bang overseas na bank card? Bank card. Nang dumating ako, nagmamadali ako, wala akong nakitang bank card. Ay, hindi ko tinitingnan ang mga gamit ng kliyente. Nako, malaking problema ito. Sa dokumento, dapat may isang overseas na bank card. Kapag pinagsama ang dalawa, maaari nitong malutas ang krisis ng kumpanya. Pero ngayon, kulang ng isa. Sige na, Liyang, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Sige, wala na rin akong gagawin. Aalis na rin ako, HMM. Maghanap ng lugar na walang tao. Subukan ang aking lakas ng multo. Hanggang saan ang kaya kong gawin? Kapangyarihan ng mga multo. Ngayon, ang lakas at tibay ng katawan ko ay tumaas ng 10 beses. Sino ang nagsabing walang kasabay na swerte? Narito na ang order mula sa Mingsuda. Maghanap na ng elevator sa malapit. Lolo, ano ang gusto niyong ipahatid ngayon? Ay, talagang mahina na ang mga matatanda. Kung hindi dahil sa apo ko, na laging binabanggit ito sa mundo ng mga buhay, baka nakalimutan ko na rin ang bagay na ito. Kailangan ko na lang magpadala ulit ng isa pang order sa Impyerno Express. Ito ang sinasabi ni Siyahi. Dayuhang bank card. Oo. Ang binata ay pareho pa rin. Ihatid sa apo ko sa loob ng 2 oras. Bibigyan kita ng 2 milyon. Magkano? 2 milyon ba? Ang dami naman. Malaki talaga ang kabayaran na ito. Pero binata, tandaan mo, huwag kang magpakalulong sa pera sa card. Pwede mong kunin ang pera ng patay. Pero kung hindi pumayag ang kabila, magkakaroon ka ng walang katapusang sakuna. Ganoon ba ako? Dadalin ko na ang ATM card doon. Sige, ikaw na ang bahala, binata. Talagang multo nga. Ito, ang lakas ng loob niyang tumalon. Ako, hindi ko kaya, patay na ba, nagsimula na ang delivery. Gabi na. Sakto lang. Sa wakas wala na, mas maraming tao na humaharang sa akin, saklolo. Liyang, tulungan mo ako, anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari kay Siyahi? Anong nangyari kay Siyahi? Liyang, may mamamatay tao na humahabol sa akin. Mag-report ka agad sa pulis. Tara na muna. Lumabas muna tayo bago natin pag-usapan. Oy, gwardya, sakto ang dating mo. Hindi, siya ang mamamatay tao. Ang pagiging gwardya ay isang pagkukunwari lamang. Hihihi.
Ako'y handang-handa nang pumunta rito. Ngunit hindi ko inaasahan na kailangan ko pang pumatay ng isa pa. Siyahi, bilis, ikaw na ang mauna, lumabas ka na, naghahanap ka ng kamatayan. Kung gusto mong patayin siya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Ikaw lang, isang hamak na tagapaghatid ng pagkain, gusto mo pa akong pigilan. Mamamatay ka, baguhan. Mamamatay ka, baguhan. Ikaw, tagapaghatid ng pagkain, paano ka naging ganito kalakas? Totoo nga, nagde-deliver lang ako ng pagkain, pero, isa akong tagapaghatid ng pagkain ng Mingsuda. HMPH, ito ang mangyayari sa mga humahamak sa mga tagapaghatid. Ngayon, napakalakas ko na, kaya sa susunod na magde-deliver ako, kung may makasalubong man akong problema, hindi ba pwede rin itong pilitin, Li Yang? Ayos ka lang ba? Kanina nakita ko siyang parang nasaktan ka. Mukha ba akong nasaktan? Tama nga, huwag husgahan ng tao sa panlabas na anyo. Hindi ko akalain na ganito kakalakas. Ito, para sa iyo. Ito. Natapos mo na ang order. Naipasok na ang 2 milyong yuan. 2 milyon, ganun lang kadali. Bakit mo ako tinititigan? Hindi ba mahalaga sa'yo ang perang ito? Oo nga. Pero hindi ba sinabi mo noon, wala bang nakita sa file? Ah, iyon. Nakalimutan mo. Ah, oo, dati nahulog ito mula sa folder. Hindi ko napansin. Pagbalik ko lang napansin ang card na ito. Dinala ko na ito sa iyo. Sige na nga. Pero kahit ano paman, kailangan pa rin kitang pasalamatan. Niligtas mo ang buhay ko. Kaya, ngayon din, ililipat ko sa iyo ang 3 milyon. 3 milyon. Ang galante mo naman. May 10 milyon sa card na ito. Kahit mag-transfer ako ng 3 milyon sa iyo, ang natitirang pera ay sapat na para malampasan ko ang kasalukuyang problema. At sinabi ko na, di ba, niligtas mo ang buhay ko. Kahit paano, dapat lang ibigay ko sa iyo ang perang ito. Sige. Ang account ko ay 8,910. Sige. Naibigay na. Paalala mula sa bangko, may pumasok na 3 na milyong piso sa inyong account. Hahaha, salamat sa iyo. Ang laki ng bigay ni Mr. Siya, walang problema ito. Sa huli, ikaw pa rin ang pinakatumulong sa akin. Sige, hindi na kailangang sabihin ang mga yan. Aalis na ako. Magpahinga ka ng maayos pag uwi mo ng ganitong oras. Oo, kailangan ko talagang magpahinga. Pagod na ako. Sulit talaga ang ilang libo para sa isang gabi. Ang sarap magpahinga. May ilang milyon pa sa card. Paano ko kaya ito gagastusin? May bago kang order ng pagkain. Dumating na naman ang order mula sa Mingsuda. Oh. Kamusta? Nandito ang Mingsuda Delivery para maglingkod sa iyo, binata. Narinig ko na napaka-professional mo sa pagde-deliver. Pero, sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ng delivery. Gusto kong ipahatid mo ang isang mensahe. Sige. Anong mensahe ang gusto mong ipadala? HMM. Ang inutil kong anak. Hindi pala siya tunay na anak ko. Noong buhay pa si Kuyong, hindi niya ako tinantanan sa inis. Noon, palagi kong sinasabi sa sarili ko, anak ko ito. Hindi ko akalain na ilang araw pagkatapos mamatay, nalaman ko, na itong gago. Hindi ko anak, ano gusto mong gawin ko? Harapin ang asawa mo. Mas nauna pang namatay ang asawa ko. Sa mga nakaraang araw, abala sa pakikipagtalo sa kanya. Pero yung, walang kwentang anak ko sa mundo, ay malapit ng magmana, ng negosyo ng pamilya Choi. Hindi dapat mangyari ito. Ang in-order kong express delivery mula sa iyo, ay para agad pumunta sa pamilya Choi. Ibulgar ang pagkakakilanlan ng walang kwentang iyon. Palayasin siya sa pamilya Choi, basta may hatid sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan kita ng 4 na milyon. 4 na milyon. Kahit pumunta sa buwan, gagawin ko. Profesional na bodyguard. Mas magaling ito kaysa sa pagiging gwardya. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Ganito ang pinakamabilis.
May kalahating oras pa, pero nasaan nga ba si Sukay? Ang order ay nagsasabi lang ng address, hindi nito sinasabi kung nasaan ang tao. Talagang kukunin ni Sukay ang buong pamilya Su. Isang tao, isang kamay, binago ang buong pamilya Kui, hanggang sa kasalukuyang estado. Amay pumanaw, anak ang pumalit, ano pa ang masasabi mo? Hintayin na lang natin si Kuikay, na lumabas mula sa bulwagan. Oo, sige. Sa bulwagan ng pulong, ito ay tumutugma sa sinabi dati, pero nasaan ba ang bulwagan ng pulong? Lumabas ka, nakita ka sa mga footage ng CCTV, ang lahat ng iyong galaw. Pero kung lalabas ka ngayon, maaari pa tayong mag-usap ng maayos. Ang isang delivery boy ay may ganitong kakayahan. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Nandito siya. Ang target ay nasa hall. Lahat magtipon agad. Saan? Nasaan ang silid pulong? Nasa ikalawang palapag. Dahil wala nang tanong ang lahat, hayaan na lang si Kuikay, na maging susunod na pinuno ng pamilya. Patawad, pinuno, ilalabas na namin agad ang taong ito. Mga walang silbi talaga, inuutusan ko kayo ngayon, ilabas niyo siya agad. Ako si Liyang, nandito ako, para sabihin sa isang taong nagngangalang Kuikay, na hindi ikaw ang anak, ni Kuiyong. Ano ang sinabi mo? Si Kuikay ay hindi anak ng kuya ko. Tama. Tumigil ka. Natapos mo na ang order ng Mingsuda. 4 na milyong piso na ang pumasok sa account. 4 na milyon. Lalo akong yumayaman. Anong kalokohan ito? Kayong 4, bilisan nyo at ilabas nyo siya. Anong kalokohan yan? Kayong 4, bilisan nyo at ilabas siya. Isang maliit na delivery boy. Pumasok dito at nagsalita ng ganitong kalokohan. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Nandito ka sa Pamilya Choi. Pamilya Choi, ako lang ang responsable sa pagpapahayag ng ibig sabihin ni Choi Yong. Sa inyo, si Choi Kai ay hindi ang tunay niyang anak. Bago siya namatay, wala siyang pagkakataon na masabi ito. Sandali lang. Kaya ano ang ebidensya mo? Nagsisinungaling siya. Huwag kang maniwala sa batang iyon, kaibigan. Ngayon, kung wala kang may pakitang ebidensya, tinitiyak ko, ang pamilya namin, ang mga Kui, gagawin namin ang lahat laban sa'yo. Pero kung totoo ang sinasabi mo, ang pamilya namin, ay labis na magpapasalamat sa'yo. Pero kung totoo ang sinasabi mo, ang pamilya namin, ay labis na magpapasalamat sa'yo. Kaya maghanda ka, paano mo ako pasasalamatan? Hindi mo ba napapansin, ang pamilya namin, ang daming pera. Kung may ebidensya ka, bibigyan kita agad ng 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon. Hindi pwede, Kui Lee. Huwag kang maniwala sa kanya. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Kung totoo ang sinasabi niya, ibebenta ko lahat ng ari-arian ko. Ibibigay ko sa kanya 5 milyon. 500,000. Sige, sige, sige. Kung may gustong magbigay ng pera sa akin, hindi ko rin alintana na alisin ito. Basta't hindi tunay na dugo si Kuikay. Bibigyan niyo ako ng 5 milyon. Ako ang tunay na anak ng tatay ko. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Kamatayan ni Kuiyong ay ilang araw pa lang. Siguradong may mga gamit siya sa bahay. Kahit anong buhok niya, hanapin nyo. Magpa-DNA test na lang kayo. Para sa pamilya nyo, mga Kui. Hindi naman siguro mahirap yan, di ba? Hindi naman talaga problema yan. Ako na mismo ang gagawa. Bago bumalik si Uncle Lee, bilisan nyo at palayasin nyo siya. Walang kwenta. Huwag mag-alala, Kuikay, siguradong anak ka ng tatay mo. Sa oras na iyon, gusto kong ang buong hasyenda, ay may mga 12 ng gwardya, na palayasin siya. Tama. 4 na tao ay hindi siya matatalo, kaya niyang talunin ng 12 ng tao.
Kumusta si Quilly? Ano ang resulta? Nagsisinungaling ba ang batang ito? PayPal abasin ko siya ngayon din. Wala. Ang mga kasinungalingan mo ang mabubunyag. Matagal ko nang napapansin na ikaw at ang kuya ko ay hindi magkasundo. At ngayon, ikaw ay tuluyan ng nabuking. Alisin ang maruming dugong ito mula sa pamilya namin. Palayasin siya. Sige, bilisin mo. Bukod pa rito, ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Quikay ay aalisin at muling ipapamahagi. Lahat ng pondo sa ilalim ng account ay i-freeze. Imposible. Sigurado akong anak ako ng tatay ko. Imposible. Tumigil ka. Julie, hindi ba ito kailangan seryosohin? Hindi kailangan seryosohin, pero tinulungan tayo ng kalaban, ng napakalaking tulong. Bigyan natin ng pabuya. Hindi ba't nararapat lang? Ibibigay ko muna kay Ginoong Liyang ang 5 milyon. Pagkatapos ay lilinisin ang iyong ari-arian, at ibabawas ang 5 milyon. Ikaw, pwede ka nang umalis. Ginoong Liyang, maraming salamat sa iyo. Tinulungan mo kaming ibunyag ang napakalaking kasinungalingan. Madali lang naman ito. Sa huli, ito ay utos ng iba, di ba? Ito ang 5 milyon na inihanda ko. Ang password ay 60. Ginoong Liyang, pwede mong gamitin kahit kailan. Maraming salamat. Mayaman pa rin ang pamilya Kui. Hindi ko basta-basta binibitawan ang aking mga pangako, lalo na kay Ginoong Liyang. Ang resulta ng kanyang sinabi ay napakahalaga para sa pamilya Kui. Pero umaasa pa rin ako kay Ginoong Liyang na magawa ang huling bagay. Ano ang bagay na iyon? Sabihin mo na. Huwag mong ipagsabi. Ang nangyari ngayong araw, si Quikay ay hindi ang batang iyon. May iba akong paraan para patahimikin siya. Ang ibang mga tao sa pamilya Kui ay hindi na magsasalita. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko sasabihin. Lalo na, nabayaran na ako. Maraming salamat. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Mr. Liyang, bahala ka na. Sige. Hindi ko inasahan ngayon. Makakapanood pa ng isang drama tungkol sa pamilya. Medyo interesante. Kumita agad ng 9 milyon. Paano ko kaya ito gagastusin? May bagong order na naman sa Ming Suda Delivery. Ngayon, interesado lang ako sa pagkuha ng pera. Dinala ako ng elevator dito. Walang tao. Tinawag mo ako. Oo, ako nga. Ako si Chinshu, at ikaw. Naalala ko sinabi nila na ikaw si Liyang. Tama ba? Ako si Liyang, taga-deliver ng Mingsuda. Tama, hindi ako nagkamali ng order. Ang papel na cellphone na ipinadala ng anak kong babae ay talagang maganda gamitin. Tita, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Dati akong mahimbing na natutulog sa kabaong. Pero kamakailan lang. Dahil sa matinding pagnanais ng anak ko, ako'y nagising. Ngayon ko lang nalaman, halos mapalayas na siya sa pamilya. Tita, huwag kang mag-alala, dahan-dahan mong ikwento. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagkasakit ako noon, pero hindi ko sinabi sa pamilya. At noong araw na sumampong ang sakit, nag-away kami ng anak ko. Pagkatapos, nakaramdam ako ng hindi maganda. At pagkatapos, dumating dito. Talaga. Gusto ko lang sanang matulog sa kabaong, habang buhay. Pero ang mga tao sa mundo, hindi ako pinatulog. Ito ang jade pendant na inilibing kasama ko. Isa ito sa mga paborito ko noong nabubuhay pa ako. Dalhin mo ito sa bahay ko, para makapagpakita ako ng sandali. Marami akong bagay na kailangan ipaliwanag. Ngunit iisa lang ang pagkakataon. Kailangan mong sulitin ito. Dahil balak mong magpakita gamit ang jade pendant. Pupunta na ako ngayon. Napakabait mong bata. Tandaan mo. Kailangan mong ihatid ito sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ng misyon, bibigyan kita ng 10 milyon. 10 milyon. Lahat ng ito ay mula sa anak kong babae. Pinadala niya sa akin ang pera. Wala naman akong paggagamitan. Kaya ibibigay ko na lang sa iyo. Salamat, tita. Pupunta na ako dyan. Sige, mabuti. Talagang maganda ang uniforme ng delivery. Kapag sinuot mo ito, halos kahit saan ka makakapunta. Ito ang tahanan ng pamilya Chin. Mukhang hindi ito kasing laki ng mansyon ng pamilya Kui. Pero bibilhin ito ng ilang milyon. Sa ganitong pagtingin, ang kinikita ko ay wala lang. Sino ka? Ako ang tagapagdala ng pagkain.
Pakiusapan si MS. Chin, na lumabas para kunin ang pagkain. Si MS. Chin ba ay si Chinran? Oo. Si Chinran nga, ang pagkain na ito, kailangang may hatid ito sa tamang tao. Hindi na kailangan. Dahil si Chinran, lahat ng kanyang mga padala, ayaw namin. Hindi, ito ay kay Tita Chinshu. Ako na ang magbababa ng tawag. Mukhang hindi maganda ang lagay ni Chinran. Mayroon pang 40 minuto. Sa pagkakataong ito, medyo maluwag ang oras. Talagang kapaki-pakinabang ang lakas ng mga multo. Ang ama ni Chinran, pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina ay pumanaw rin noong nakaraang buwan. Si Chinshu ay lalo pang naapektuhan ni Chinran. Talagang ikamamatay niya sa galit, ang ganitong anak na walang utang na loob. Paano posible na manatili pa siya sa pamilya Chin? Dapat alisin lahat ng kanyang pondo, at lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Chin Tian, ano sa tingin mo? Sang-ayon ako, dapat ganito ang gawin. Ang pamilya natin, Chin, ay hindi kailangan ng ganitong anak na walang utang na loob. Sa totoo lang, ang gusto lang naman nila ay ang pera niya. Chinran, ikinulong ko na siya sa ikalawang palapag. Nakasara na ang lahat ng pinto at bintana. Kailangan nating magkasundo ngayon. Bago siya palayain ulit, bakit ganito ang pamilyang ito? Gagamitin ba natin ang jade pendant para tawagin si Chinshu? Nandito pa tayo. Ano pang ginagawa natin dito? Mas mabuting hatiin na ang mana, para sa ikabubuti ng lahat. Sasabihin ko na lang ng direkta, kahit mabuhay pa si Chinshu, wala siyang magagawa para pigilan kami ngayon. Sinasabi ko, pumunta ka na nga dito para makipag-usap sa amin. Bakit ka pa nagpapanggap na mabait? Isang salita lang. Ang mga ari-arian sa pangalan ni Chinran. Gusto mo ba o hindi? Ang pamilya na ito ay tila. Kahit si Chinshu's hen ay nasa harapan nila, hindi sila magsisisi. Sige na. Mas mabuti pa. Ililigtas ko muna si Chinran. Bakit parang nararamdaman ko? Mukhang may tao na dumarating. Hindi ko nakita. Mas mabuti pang pag-usapan na natin kung paano ito hahatiin. Sino? Tahimik lang. Nandito ako para iligtas ka. Bakit kita paniniwalaan? Hintayin mo ako. Hindi ito ang nanay ko, na may suot na jade pendant noong inilibing siya. Tulungan niyo ako. May magnanakaw ng libingan dito. Ikaw nga. Paano nakarating dito ang magnanakaw ng libingan? Nagde-deliver lang ako ng pagkain. Hindi ba sinabi kong umalis ka na? Hulihin siya. Binabalaan kita. Bawal pumatay. Hindi ako nandito para patayin ka. Hindi. Sumama ka muna sa akin. Hoy ikaw, sino ka? Ano ang gagawin mo sa pamangkin ko? Walang hiya ka, lumayo ka kay Chinran. Ano ang pinaplano mo? Kanina sa ibaba, habang hinahati niyo ang ari-arian niya. Hindi ganito ang itsura mo. Ito, iba ang usapan sa usapan. Hindi namin kailanman naisip na mamatay si Ranran. Kailangan nating tumawag sa pulis. Nailesutan pa niya ang mga bodyguard. Hindi siya basta-basta. Ang jade pendant ng nanay ko, Tita Chinshu, lumabas ka na. Ito. Totoo ba ito? Nakakita ako ng multo. Ate, patay ka na ba? O buhay pa? Ate, hindi ka papatay. Nanay, mabuting bata. Bumangon ka na. 4 kong mabubuting kapatid. Pagkatapos kong mamatay, ganito ba? Ang gagawin niyo sa anak ko, nang pumasok si Liang. Narinig ko ng malinaw ang mga sinasabi ninyo. Hindi lang paghahati. Ang lahat ng ari-arian na iniwan ko para sa anak na babae. Sinabi pa na kahit bumalik ako, hindi niyo ako mapipigilan. Ate. Siya ang nagsabi niyan. Yan ang sinabi niya. Hindi ko sinabi yan. Tumahimik ka. Ano ang ginawa niyo? Akala niyo hindi ko alam. Ganito ba kayo? Tratuhin ang sariling pamangkin. Ayaw din naman namin. Pero ang iyong kamatayan, si Chinran ang may kagagawan niyan. Oo, nagkamali si Chinran. Dapat lang siyang parusahan. Tumahimik ka. Anak ko siya. Hindi niyo siya pwedeng pag-alitan.
Nandito pa ang nanay niya. Nagsasalita ka pa ng mga aral. Ang galing mo. Ma, hindi ko dapat nakipagtalo sa iyo nung araw na iyon. Ayos lang. Sa totoo lang, walang kinalaman ang pagtatalo natin nung araw na iyon. Matagal na akong may sakit. Nagkataon lang, na nagkasakit siya noong araw na iyon. Wala kang kinalaman dito. Chin Tian, pumunta ka sa kwarto ko. Nasa ilalim ng unan ang medical record ko. Sige. Ate, ito ba? Totoo ba ito? Sakit na walang lunas. Walang silbi kahit sabihin. Nanay, hindi ko dapat nakipagtalo sa iyo noong araw na iyon. Tanga ka. Talagang mamamatay na ako. Nanay. Wala kang kasalanan. Nanay, saan ka pupunta, anak? Babantayan kita mula sa ibaba. Anak. Babantayan kita palagi. Hindi ko akalain na bumalik talaga si ate. Ran, nagkamali kami, patawarin mo kami, nangako kami, hindi na kita gagalawin. Ang mana na iniwan ng ina mo, pamangkin. Nasilaw lang si Tio sa pera. Pero hindi naman namin, talagang gustong patayin ka. Kung may problema ka sa hinaharap, pwede mo kaming lapitan. Oo, tuwing may okasyon, pwede rin tayong magtipon-tipon. Tara na. Tara. Pasensya na, bakit ka humihingi ng pasensya? Akala ko noong una, ikaw ay isang magnanakaw ng libingan. Akala ko kung ano na, maliit na bagay lang ito. Pagkatapos ng lahat, ang jade pendant na ito, ay inilibing kasama ng iyong ina. Bigla ko itong kinuha, hindi ba't, ako'y mapagkakamalang magnanakaw ng libingan. Sige, huwag ka nang mag-alala, ang nanay mo ay laging nandyan para bantayan ka. Natapos mo na ang order sa Mingsuda. Ang 10 milyong pondo ay naipasok na. Nabuksan na ang kakayahan sa pag-virtualize. Sobrang laki ng 10 milyon. At ang ginawa ko naman, ay isang mabuting gawain. Pero ang kakayahang ito na maglaho, ay hindi pangkaraniwan. Hanapan natin ng pagkakataon na subukan. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari sa lahat ng ito. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Binigyan na ako ng nanay mo ng sapat. Aalis na ako. Talagang hindi matatawaran ang lugar na ito. Ang ganda ng paligid. Wala masyadong tao ngayon. Subukan ko nga ang kakayahan ko. Nakalusot agad ako. May ganito na akong kakayahan. Hindi ba't pwede na akong pumunta kahit saan? Kung kailan ko gusto, magde-deliver ng pagkain sa mga kaluluwa, makakakuha ng kapangyarihan mula sa kanila. Sa ganitong paraan, wala nang makakapigil, sa akin kahit kailan. Dumating na naman ang order mula sa Mingsuda, pero sa pagkakataong ito, mas madali nang hanapin ang elevator. Mas madali na ngayon. Mukhang naakit ka sa kanya. Pagkatapos mamatay ang tao, mananatili ba sila sa lungsod ng mga multo? Hindi. Kapag lubos na silang nakalimutan, mawawala sila. Kumusta? Si Li Yang, taga-deliver ng Mingsu Express. Nasa iyong serbisyo. Ako si Jichin. Ang request na ito, ay may kinalaman sa aking anak na babae. Ang anak mo ba, ay pinupuntirya rin ng mga matatanda sa bahay? Hindi. Wala na siyang pagkakataong makauwi. At saka, kami ay isang ordinaryong pamilya lamang. Wala kaming angkan. Naiintindihan ko, sige ituloy mo. Pagkatapos kong mamatay, ang aking asawa, ang pagnanais na magpakamatay, ay lalong tumitindi. Pero karapat-dapat pa rin siyang mabuhay. Umaasa ako, na maibabalik mo ang anak kong babae. Noong mga unang taon, siya ay dinukot ng mga human trafficker. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakauwi. Alam mo na ba kung nasaan siya? Pagkatapos kong mamatay, saka ko lang naramdaman ang direksyon niya. Gusto kong tulungan mo ang anak ko. Na makasama ang asawa ko. Pabalaykan mo ang anak ko, sa tunay niyang ama. Nagbibigay din ito sa aking asawa, ng lakas para ipagpatuloy ang buhay. Talagang malakas na motibasyon ito. Matagal nang nawawalang anak na babae, ay muling bumalik sa amin. Ang iyong asawa, ay tiyak na hindi na basta-basta si Suko. Ito ang aming pamilya. Nung bata pa ang anak kong babae,
Kinuha na namin ng larawan ng buong pamilya. Ang pangalan niya ay Chen Tian. Pagkatapos naming magpa-picture, nawala ang anak kong babae. Kahit na, hindi ito gaanong makakatulong sa iyo, pwede mo pa rin itong tingnan. Kung makakita ka ng taong kamukha, siya ang anak kong babae. Huwag kang mag-alala, siguradong aalagaan ko siya. Basta't sa loob ng 2 araw, madala mo ang anak ko, sa tabi ng asawa ko, bibigyan kita ng 15 milyon, 15 milyon, at may 2 pang araw. Hindi pa ako nakipaglaban, nang ganito kahanda, huwag kang maging kampante, nararamdaman ko, na ang anak kong babae ay, dinukot at dinala sa malayo, at kahit na makita mo. Ang pamilyang bumili sa kanya noon, hindi nila siya basta-basta palalayain, naiintindihan ko, pupunta na ako ngayon, nasa iyo na yan, anak. Isang araw na ang nakalipas, hindi na pwede, kailangan kong bilisin, hanapin si Chen Tian. Oy, hello, gusto ko lang magtanong kung kilala mo ba, ang batang babae sa larawan. Hindi ko siya kilala, paano ko siya makikilala? Ano na ang gagawin ko? Ang paghatid ng delivery na ito, ay talagang hindi madali. Dito na siguro ito. Sino ka? Kumusta? Nandito ako para maghatid ng pagkain. Ako si Yan Qiang, pero hindi ako umorder ng pagkain kamakailan. At saka dito sa amin, karaniwan hindi ito dinadala sa baryo. Pinakamalayo sa bayan lang. Sino ka ba talaga? Talagang delivery man ako, pero mukhang nagkamali ako ng lugar. Hindi dapat mali ang lokasyon ng order. Pasok muna ako para tingnan. Mukhang medyo pareho nga. Kailan siya titingin pataas? Kung titingin siya pataas, mas makakasiguro tayo. Tunay na anak ni Jichin. Oh, si Chen Tian nga pala. Noong bata pa ang kanyang ina, halos magkapareho sila. Alam ba niya, na siya ay dinukot, Tianer? Kumusta na ang paglalaba mo? Halos tapos na, ma. Ay nako, tingnan mo nga, sa edad mong ito, hindi mo man lang kayang maglaba ng maayos. Bakit ba ako si Mayu? Nanganak ng isang walang silbi tulad mo. Kailangan kong umalis ngayon. Bago ako bumalik, dapat malinis na ang mga damit. Kung hindi, walang hapunan. Naintindihan mo ba? Mukhang ang pamilyang ito ay hindi mabait kay Chen Tian. Siguro pwede nating subukang kumbinsihin sila. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Ako si Death. Isa akong profesional na tagapaghatid, na tumutulong sa mga tao na mahanap ang kanilang nawawala, ang nawawalang anak, at hindi ikaw, ang tunay na anak ng pamilyang ito, ang babaeng nasa larawan, siya ang iyong tunay na ina. Hindi, imposible ito. Hindi, paano nangyari yun? Dito na ako lumaki mula pagkabata, siguradong manluloko ka. Hindi kita sasaktan, ginagawa ko lang ito, para tuparin ang huling habilin ng nanay mo. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Mayu, sakto ang dating mo. Ipaliwanag mo ito sa harap ni Chen Tian. Sino ba talaga ang tunay niyang ina? Sino ka ba, ha? Ang mahal kong Tianer. Siyempre, ako ang nagdala sa kanya sa tiyan ko. Ipinanganak ko siya. Ako ang tunay niyang ina. Paano mo ipapaliwanag ang larawang ito? Ang batang babae sa itaas ay medyo kamukha ni Chen Tian. Ang batang babae sa tabi ay halos kasing tulad ni Chen Tian ngayon. Halos magkapareho. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Huwag mo siyang pakinggan. Ikaw, hampas lupang tagahatid. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Lumayas ka. Lumayas ka na. Chen Tian, sumama ka na muna sa akin. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Hindi kita kilala noon. May dala kang litrato, at gusto mong sumama ako sa iyo. Hindi pwede. May dala kang litrato, at gusto mong sumama ako sa iyo. Hindi pwede. Narinig mo ba? Hindi sasama ang anak ko sa iyo. Umalis ka na. Ay nako, tulong. May nang-aagaw ng tao. Mukhang gusto niyong makipagmatigasan sa akin. Ang lakas ng loob mong agawin ang anak ko. Ako, papatayin kita. Ako.
Gusto ko lang ibalik si Chen Tian sa tabi ng tunay niyang ama. Ito lang ang nag-iisang pagkakataon. Kung susubukan niyo ulit akong pigilan, wala akong ganitong swerte. Saan siya tumakas? Wala akong pakialam. Kahit saan, mahahanap ko siya. Nanay. Ako ba'y tunay mong anak? Ikaw talagang batang ito. Noong una para sa'yo, gaano karaming hirap ang tiniis ko, gaano karaming pera ang nagastos. Sa huli ikaw pa, ang nagdala ng ganitong problema sa akin, nanay. Sabihin mo na, ako ba talaga ang tunay mong anak? Kailangan ikaw ay akin, ikaw ay para sa akin lamang. Hindi ikaw ang anak niya, ikaw ay binili lamang. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ikaw ba ay tao o multo? Depende yan sa sagot mo. Mas mabuti pang sabihin mo sa akin ang lahat, kung hindi. Hindi ako magdadalawang isip na ipakita sa'yo, ang lakas ng mga multo. Ay nako. Sasabihin ko na, sasabihin ko ang lahat. Noong mga panahong iyon, gumastos ako ng 50,000 piso para bilhin siya mula sa isang tao. Yung tao na iyon, sinabi ng tao na iyon na sa pangalan niya, may salitang Tian, kaya tinawag ko siyang Tianer. Palagi kitang itinuring na tunay kong ina, pero lagi niyo akong sinasaktan ni Papa. Sinasabi niyo na wala akong halaga, yun pala, 5,000 lang pala ang halaga ko. Si Mayu at Yan Qiang, simula ngayon, hindi na sila ang tunay mong magulang, at ang tunay mong ama, naghihintay sa'yo. Kailangan ko rin tapusin sa takdang oras, ang huling habilin ng tunay mong ina, sumama ka na sa akin. Ayon sa order, dito mismo ang lokasyon, ay. Pero ang delivery natin ngayon, hindi pangkaraniwan, pero may 5 pang minuto. Aabot pa tayo, huwag kang mag-alala, malapit na, makikita mo na ang tunay mong ama. Hindi pa ako nakapunta sa lungsod. Nasa baryo lang ako palagi. Hindi nila ako pinapalabas ng baryo. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, dito na ang magiging tahanan mo. Ano ito? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Baka mali ang taong hinahanap. Hindi naman siguro ako huli na. Hindi na niya maintindihan. Pinili na niyang magpakamatay. Chen Yu. Chen Yu. Chen Yu. Chen Yu. Gising ka na. Gising ka na. Gising. Chen Yu. Gising. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Hindi tama. Ikaw ang delivery guy. Naghatid ka ng alak, di ba? Ngayon ako, sakto lang napatayin ang sarili. Patayin ang sarili sa pag-inom. Akala ko patay ka na. Ako, dinala ko ang anak mo sa'yo. Ako, inutusan ako ng asawa mo. Siya ang iyong tunay na anak na si Chen Tian. Chen Tian. Anak ko. Kamukha mo ang iyong ina. Noong bata pa siya. Sobrang magkamukha. Tatay. Anak. Natapos mo na. Ang order ng Ming Suda. 15 milyon ang naipadala na. 15 milyon ha. Sobrang laki naman ito. Ano ang pangalan mo? Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Hindi na kailangan yan. Nakuha ko na. Ang dapat kong makuha. Oh, tama. Ito nga pala. Iniwan ito ng asawa mo nung namatay siya. Ngayon, ibinibigay ko na sa'yo. Ito ang nanay mo. Ito ka nung bata ka pa. Mag-usap kayong dalawa dito. Aalis na ako. Salamat. Ginoo. Mahal ang mga pagkain namin. Kaya mo bang ubusin mag-isa? Ay. Aasikasuhin ko na ang bayad mo. Noon, hindi ko kayang kainin ang mga pagkain ito. Ngayon, kakainin ko kung gaano karami ang gusto ko. Ginoo, busog na po ba kayo? Ihahanda ko ang espesyal na sasakyan, para ihatid kayo pa uwi. Sa inyo bang lugar, mayroon bang 5 bituin na hotel?
May order na naman, mula sa Mingsuda, homepage. Magkano na naman kaya ang kikitain? Ginoo, pupunta ka ba sa 5 bituin na hotel? Ay nako, hindi na ako pupunta sa 5 bituin na hotel ninyo. Ako naman, sasakay sa elevator ninyo. Oh. Ang papel na bangka na ito, ay sinunog ng mga anak ko para sa akin. Maganda, di ba? Oo, maganda nga. Ikaw ba ang naghanap sa akin? Ako ang delivery boy ng Mingsuda, Li Yang. Ako si Wu Chuan. May isang bagay akong kailangan sa'yo. Napansin ko na ang aking asawa. May paparating na nakamamatay na panganib. Gusto kitang hilingin na iligtas siya. Panganib. Sige, huwag mag-alala. Ipoprotektahan ko siya. Ito ay isang bote ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Napakalamig. Pwede nitong solusyonan ang problema mo. Tubig ng Wangquan. Maaari bang dalhin sa mundo ng mga buhay? Maaari itong dalhin ng panandalian sa mundo ng mga buhay. Kahit na sa loob lamang ng kalahating oras. Lutasin sa loob ng kalahating oras. Ako ay bibigyan ka ng 20 milyon. Kalahating oras, 20 milyon. Ang laki ng apoy. Baka hindi na talaga makalabas ang tao. Sana dumating agad ang mga bumbero. Tabi, tabi. Ako na. Umalis na tayo. Kung sino ang pumasok, mamamatay. Sige. Ay nako, mahal kong asawa. Noong dekada 80, ay nako, mahal kong asawa. Ay nako, mahal kong asawa. Noong dekada 80, baka kailangan ko nang sumama sa'yo. Ay nako, mahal kong asawa. Noong dekada 80, ay nako, mahal kong asawa. Ay nako, mahal kong asawa. Noong dekada 80, mukhang kailangan ko nang sumama sa iyo. Ayos lang din ito sa akin. Pero ang mamatay ay napakahirap. Panahon. Ikaw ba ang delivery rider? Lola Menglan, nandito ako para iligtas ka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Inutusan ako ng iyong asawa. Nailigtas ka kapag nasa panganib ka. Nailigtas ka kapag nasa panganib ka. Patay na siya pero iniisip pa rin niya ako. Binata. Mukhang hindi na ako makakaligtas. Ilagay mo na ako. Ikaw na lang ang magligtas sa sarili mo, Lola Menglan. Hindi pa naman umabot sa ganun. Hayaan mo na lang akong sumama sa asawa ko. Ay nako. Binata, sino ka ba? Tao ka pa ba? Hindi na mahalaga yan. Tara na, labas na tayo. Lola Menglan, labas na tayo. Maraming salamat sa'yo, binata. Kung wala ka, nasunog na sana ako ngayon. Walang anuman, inutusan lang din ako. Natapos mo na ang order sa Mingsuda. 20 milyong pondo ang dumating na. 20 milyon. Malapit na akong maging bilyonaryo. Lumalapit na ako sa pagiging mayaman. Ay nako. Ito ang bahay namin ng asawa ko, na tinirhan namin ng halos buong buhay. Ngayon lang nasunog lahat. Hi. Kaunti na lang ang natitira, para mailigtas si Lola Menglan. Marami na ang nagamit. Ang natitira. Tingnan natin kung makakatulong ito sa pag-apula ng apoy. Lola Menglan, sandali lang. Meron ako dito. High-tech na pamatay apoy. Agad kitang tutulungan na pawiin ang apoy. Anong klaseng high-tech na pamatay apoy ito? Nakuha ko lang ito ng aksidente. Isa lang ito. Lola Menglan, paparating na ang mga bumbero.
Ang natitira, matutulungan ka nila. Dapat mailigtas ang bahay na ito. Saan ka pupunta? Tapos na ang misyon ko, Lola Menglan. Ang bote na ito, gawin na lang nating alaala ito. Ako naman, ang dami ko nang ginawa. Kailangan ko na ring magpahinga. Maraming salamat sa'yo. Ang presidential suite na ito, mas maganda kaysa sa huli kong tinuluyan. Sobrang astig nito. Paano kaya? Kung bilhin natin ang buong hotel. Ngayon may 60 milyon tayo. Pero hindi pa rin sapat para bumili ng hotel. Kailangan pa natin kumita ng marami. Ang isang top na sports car ay ilang milyon din. 10 bilyon siguro. Oo, 10 bilyon. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-deliver ng pagkain. Ang mga order ng Mingsuda ay medyo delikado pa rin. Sabi ko na nga ba, may dumating na namang order ng Mingsuda. Ako ang delivery rider ng Mingsuda. Sino ang umorder? Ikaw nga si Liang na sinasabi nila. Narinig kong marami kang nailigtas na tao. Sakto lang. Swerte lang. Ako si Han Fang. Tinawag kita ngayon para iligtas ang anak ko. Ang pamilya Han sa mundong ito ay mayaman at makapangyarihan. At ang anak ko ay dinukot ng isang grupo ng mga malulupit na magnanakaw. At saka, gusto nilang kikilan ng pamilya ko. Ito ay isang napaka-urgent na bagay. Pupunta ako agad. Maraming salamat sa iyo. Kung sa loob ng isang oras, matatapos mo ang gawaing ito, bibigyan kita ng 30 milyon. 30 milyon. Pabigat ng pabigat ang bigayan ninyo. Ililigtas ko ang anak ko. Itong bagay na ito, hindi ako magdadamot. Sige, bilisan mo. Sige, pupunta na ako. Ay nako. Sino kayo? Anong balak nyo sa akin? Ha. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Jai Yi, ang panganay ng pamilyang Jai. Makinig kayong mabuti. Kung hindi ninyo kayang makalakam ng 1 bilyon bago mag-4 ng hapon bukas, papatayin ko siya. Hindi ako nagbibiro. Kuya, ayoko pang mamatay. Maraming pera ang pamilya Jai. Siguradong makakabuo sila ng 1 bilyon. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Hindi rin ako ang magpapasya. Ikaw. Dito ka lang maghintay ng maayos. Bata pa ako. Ayokong mamatay. Hindi ka mamamatay. Sino ka? Saan ka galing? Ako ang iyong ina. Pinapapunta ka para iligtas ka ng delivery guy. Ang nanay ko. Hindi tama to. Matagal nang patay ang nanay ko. Huwag mo nang alamin. Basta nandito ako para pakalmayan ka. Kinidnap ka na sa isang abandonadong pabrika. Ito ay isang bodega. Maraming mga magnanakaw sa labas. Basta't lalabas ako para ayusin sila. Kapag bumalik ako mamaya, kakatok ako ng 4 na beses. At sasabihin kung bumalik na ako. Kung hindi, mag-ingat ka. Ay. Kung sila ay pumasok ulit at hanapin ako, anong gagawin ko? Pwede mong subukan. Nasakalin ng isa gamit ang lubid mo. Wala akong angkop na sandata. Pero, aakitin ko ang kanilang pansin. Basta't mag-ingat ka. Mag-iingat ako. Kung maglakas loob silang pumasok, sasakal ko sila. Nasaan ang mga tao? Sinabi na ng pamilya Jai, mga snowflake, bago mag-alas 4 ng hapon ngayon, ipadala mo na ang 1 bilyon. Paano kung magsumbong sila sa pulis? Ang puno kapag inilipat, namamatay, pero ang tao kapag inilipat, nabubuhay. Kung ang pamilya Jai ay hindi magpapadala ng pera, pwede nating dalhin si Jai Yi. At kung hindi magbayad ang pamilya Jai sa tamang oras, puputulin ko ang isa nilang daliri. Para malaman nila na hindi kami nagbibiro. Ha. May tao. Hindi ako tao, isa akong multo. Kayo mga tao, nang ahas kayong pumasok sa teritoryo ko, papatayin ko kayo. Ako'y naging isang bandido. Mas marami na akong napatay kaysa sa iyo. Huwag mo akong takutin dito. Kahit multo ka pa, tatagain pa rin kita ng 2 beses.
Aalis na ako. Ang tapang nyo naman. Hindi siya multo, tao siya. Sabay-sabay tayo. May kakaibang kakayahan siya, hindi siya matamaan. Magaling ang pagkakaisa nyo, 5. Mukhang hindi ito ang unang beses na ginawa nyo ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na muling pumili. Palayain nyo si Jai. Kung hindi, hindi nyo ako masasaktan. At papatayin ko kayo. 5 kaming lalaban. Nakasalalay na ang buhay namin sa isang hibla. Akala mo ba takot kami mamatay? Kapatid, walang silbi ang pagligtas mo kay Jai. Hindi ka babayaran ng pamilya Jai. Ganito na lang. Ang 1 bilyong ransom. Hatiin natin, bibigyan ka namin ng 1 katlo. Ano sa tingin mo? May natitirang kalahating oras na lang. Mukhang kailangan ko kayong patayin, para makauwi ng ligtas si Jai. Kuya. Kuya. Saktong dating. Lumapit ka pa at pindutin ko lang ang remote na ito. At pasasabugin ko, si Jai sa loob ng bodega. May mga bomba ba sa loob ng bodega? Makikita mo ba, ang mga bomba sa bodega? Ihatid muna natin sila, ihatid. Huwag mong tanggapin ang pera ng pamilya Jai. Tanga ka ba? Bumalik ka na lang dito mamaya. Kanina, inikot ko na itong lugar. Sa bodega na ito, wala talagang mga bomba. TSK, nung nakipaglaban ka kay Lausi kanina, walang pagkalabo. Ibig sabihin nito, may mga pagkakataon ka ring mahina. Kapag nasaktan, mamamatay. Kayong 5, nang nilusob ninyo ako kanina, talagang hindi ko kayang alisin ang pagkalabo, dahil kapag inalis, napapalibutan tayo ng mga kalaban. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Noong huli, sinabi ninyong marami kayong pinatay. Ngayon, tatapusin ko na kayo, para na rin sa kapakanan ng bayan. Kuya, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang ina ni Jai ay naghihintay rin na makauwi ng ligtas ang anak. Kuya, patawarin mo ako. Kuya, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi mo naman alam na nagkamali ka. Alam mo lang na mamamatay ka na. Ikaw na lang ang natitira. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Ito ba ang huling habilin mo? Hindi. Ito na nga. Itabi mo na lang ang pagtawa mo sa daan patungong impyerno. Ang hirap talagang alisin ang mga taong ito na walang takot sa kamatayan. Talagang nakakainis. Kailangan na nating palabasin si Jai. Delivery guy, ikaw na ba yan? Oo, ako nga, pero ang higpit ng lock ng pinto na to. Ah, ganun ba? Hindi mo ba nakuha ang susi? Hindi ko kailangan ng susi. Saan kaya nahanap ng nanay ko, ang taong katulad mo? Natapos mo na ang order ng Mingsuda. 3 milyon yuan na ang pumasok sa account. Paano ka ba hiniling ng nanay mo na pumunta? Hindi na kailangang sabihin pa. Umalis ka na ngayon sa pabrika. Itong 5 magnanakaw, dumating sakay ng isang kotse. Pwede mo itong gamitin. Kung hindi, kung lalakad ka pa uwi, baka abutin ka pa ng taon. Huwag mong pigilan ang kuya ko, pero siya ang nagligtas sa akin. Kuya, maligayang pagdating sa bahay ko. Talagang magarbo ang bahay na ito. Magkano kaya ang bahay na ito? Hindi naman siguro ganoon kalaki. 1 bilyon lang. 1 bilyon. Magkano lang ang kinikita ko? Kung mabibili ko ito, baka hindi. Karamihan ng pera ay nagastos na. Nasaan ang mga kidnapper? Sabihin mo na sa kanya. Nakuha ko na ang pera. Naayos na lahat ni Papa. Naayos na lahat.
Siya ang nag-ayos. Hindi. Tagapaghatid ng pagkain, Tae. Huwag mong maliitin ang kuya ko. Nang makatakas kami, kitang-kita ko, yung 5 magnanakaw, patay na patay sila sa pangit na paraan. Si kuya ang tumamba sa kanilang lahat. Salamat sa kaibigang ito, na iniligtas ang anak ko, walang anuman. Tatay. Iniligtas ni kuya ang anak mo. Dapat magpasalamat ang pamilya natin. Oo, tama, nandito na ang anak ko. Kailangan magpasalamat, sakto lang. Kanina naghanda ng 40 milyon para sa mga magnanakaw. Ibigay lahat sa kaibigan na ito. Talagang galante ang pamilya Jai. Ang pamilya Jai ay siguradong magdiriwang. Gusto mo bang sumali? Hindi ko gagamitin ang cheque na ito. Kailangan ko pa ito. Hindi na kita aabalahin. Sana magkita tayo ulit. Talagang hindi mo masusukat ang tao sa kanyang hitsura, Ginoo. Gagamitin mo ba ang cheque na ito? Oo, ilagay ang lahat ng pera sa card na ito. Aayusin ko na po ito para sa inyo. Wow, ang galing. Ang bilis mo naman. Isa po kayong malaking kliyente. Kailangan mabilis. Isa pa, Ginoong Lee. Interesado ka bang mag-invest? Mayroon akong ilan, na siguradong hindi malulugi. Karaniwan lang, mas mabuti pang mag-deliver ako ng pagkain. Siguradong hindi karaniwan ang dinideliver ni Ginoong Lee na pagkain. Syempre naman. Sige, hindi na kita kakausapin. Magde-deliver na ako ng pagkain. Sige po, ingat kayo. Bata, sa wakas dumating ka na. Ako si Songzi. Tinawag kita dito, dahil sobrang miss ko na, ang mahal kong apo. Lolo Songzi, ano ang gusto mong ibigay ko, sa apo mo? Ito. Ang paborito niya. Hawakan mo ito ang kanyang, paboritong laruan noong bata pa siya, pero, nawala niya ito noong bata pa siya. Ako naman, ngayon ko lang naalala. Nahanapin ito. Tingnan mo, tumatanda na talaga, nakakalimot na, hanggang sa kabilang buhay, hindi na magbabago. Walang problema, Lolo Song. Kahit nasaan siya, ibibigay ko ito sa kanya. Maraming salamat. Pero naaalala ko. Naaalala ko. Si Lolo Song, hindi mo na kailangang sabihin pa. Hindi ko ba sinabi kanina, kahit nasaan siya, siguradong may hahatid ko ito sa kanya. Oo, tama. Ipagkakatiwala ko na sa iyo ang bagay na ito. Basta may hatid mo ito sa loob ng 7 araw. Bibigyan kita ng 50 milyon. Sige, pupunta na ako ngayon. Ang kakaiba naman ng order na ito. Hilagang Myanmar. Baka mali ang ibinigay na address ng matanda. Pero mabuti na lang. May sapat na oras pa tayo. Mayroon pa tayong 7 araw. Kailangan ko nang umalis. Hoy kaibigan, naririnig kita. Oo, anong pakialam mo? Naghahanap ka ba ng trabaho? Maganda ang benepisyo ng kumpanya, malaki rin ang kita. Kahit papaano, 2 o 3 libo sa isang buwan. At saka madali lang ang trabaho. Parang pamilyar ang mga salitang ito. Baka kinukumbinsi niya ako na pumunta sa South Asia Park. Pwede naman. Nandito ako para maghanap ng trabaho. Sabi nila mataas ang sahod doon. Saan ba yun? Dalhin mo na ako doon. Nasa hilaga ng Timog Asya. Kung gusto mo, dadalhin kita doon. Hatid sundo buong biyahe. Naloko ka, hehe. Pwede. Bilisan mo, dalhin mo na ako. Tara na. Punta na tayo sa South Asia Park. Nagdala na naman ako ng isang bagong biktima. Dapat mo na akong bayaran. Ayon sa order, dito lang ang gabay. Mayroon pa akong 2 araw. Anong sinasabi mo? Ibigay mo ang iyong telepono. Hindi ko maibibigay sa iyo ang telepono. Sa'yo na. Paano ko makikita ang lokasyon ng order? Anong lokasyon ng order? Hindi mo ibibigay sa akin. Papatayin kita. Kailangan bang isuko ang cellphone? Oo, kailangan isuko. Kung hindi mo magagawa ang trabahong ito. Sige, hindi na rin ako magpapanggap. Pero wala na rin naman akong pakialam.
Nahanap ko na rin ang lugar na ito. Wala nang dahilan para magkunwari sa inyo. Ikaw ba ay isang pulis? Mali. Ang pulis ay huhuli lang sa inyo. At ako ay nandito para patayin kayo. Ngayon ay natukoy ang lokasyon ng nag-order. Pwede pa nating alisin ito. Sasabihin ko na ito huling beses. Kayo at ang inyong mga pamilya, kapag nakikipag-ugnayan, kailangan magaling ang pag-arte. Kung hindi, kamatayan ang kapalit. Anong klaseng mga mukha yan? Mukha ng kaligtasan. Huwag kang matakot, ako rin ay Chino. Gusto kong magtanong sa inyo, kung kilala nyo ba si Song Yu? Hindi ko siya kilala. Pinatay mo sila. Siguradong papatayin kami ng iba. Ayoko nang manatili dito. Aalis na ako. Huwag mag-alala, mamaya magiging masaya na dito. At ang baril na hawak ng gwardya, pwede nyo rin gamitin. Mamaya maghanap kayo ng pagkakataong makatakas. Nagkakamali ba ako? Yung tao na yun bigla na lang nawala. Hindi siya multo, di ba? Siya ang pumatay sa mga gagaw na to. Hindi naman niya tayo sinaktan. Makakatakas na tayo. Bilisan natin. Sinasabi ko sa inyo, kung sino ang tumakbo, siya ang mamamatay. Pero dati, parang walang nakikinig. Ngayon ipapakita ko sa inyo ng personal. Narito ako para magligtas ng tao. Sino sa inyo ang nakakakilala kay Song Yu? Ako. Naalala ko siya sa ikawalong distrito, sa itaas natin. Maraming salamat. Maaari ninyong kunin ang mga ripple na ito, para protektahan ang sarili. Ang delivery guy na ito, paano biglang nawala ang delivery guy na ito? Huwag mo nang isipin iyon. Niligtas niya ang buhay natin. Tumakbo na tayo ngayon. Boss. May pumasok na tao. Ang surveillance at video recording ay nagpapakita na ang taong iyon ay hinahanap si Song Yu. Ikaw na walang hiya. At ang cute na iyon ay nagplano ng pagtakas at naghanap pa ng tao para iligtas ka. Sasabihin ko sa iyo, ang kasama mo ay napatay na sa baril. Ang taong dumating para iligtas ka, wala rin siyang magandang kahihinatnan. Tungkol naman sa iyo. Babasagin ko ang iyong mga binti. Puputulin ko ang iyong dila, bubulagin kita. Ilalagay kita sa isang malinaw na garapon, isasabit sa pintuan ng parke, para makita ng lahat. Ang kahihinatnan ng pagtakas. Sino dito si Song Yu? Wala nang pakialam, unahin muna natin silang tapusin. Mag-ingat. Hindi ito posible. Tama na ba ang kaguluhan nyo? Multo siya, hindi siya tao. Aalis na ako. Kayo. Ang taong ito ay hindi tao. Paano nahanap ni Song Yu? Ang ganitong kagaling na eksperto. Ngayon, hindi natin siya matatalo. Kailangan na lang nating sumugal. Alam lang nila ang pangalan ni Song Yu. Hindi nila alam kung sino talaga si Song Yu. Magkunwari kang si Song Yu. Sa order, pangalan lang ang nakalagay. Hindi sinabi kung ano ang itsura ni Song Yu. Nandito ka para iligtas ako, di ba? Ako si Song Yu. Ako si Song Yu. Narinig kita sa recorder sa harap ng computer. Pumunta ka para hanapin ako. Salamat sa Diyos. Sa wakas nandito ka na. Sa wakas hindi ko na kailangang pilitin na maging hacker para sa kanila. Kalokohan. Ako ang tunay na Song Yu. Yung boss mo kanina, gusto niyang dukutin ang mata ko. Tumayo ka lang dyan ng maayos. Ako si Song Yu. Ano ngayon kung dukutin ang mata? Ang dami kong tiniis na pang-aabuso dito. Alam mo ba yun? Ako si Song Yu. Anong masama sa pagdukot ng mata? Gaano karaming pang-aabuso ang tiniis ko dito?
Alam mo ba? Sino ba talaga kayo? Huwag kang maniwala sa kanya. Ako ang tunay na Song Yu. Ako ang totoo. Tama na, tama na. Tumahimik kayong lahat. Ano ang pangalan ng lolo ni Song Yu? Song Z. Huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang hacker. Alam niya lahat ng impormasyon natin. Saan mo nakuha ang impormasyon? Pangalan ng lolo ko. Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Nasa labas na sila. Paano mo nalaman na ako ang tunay na Song Yu? Iba ang tingin niyong dalawa. Kahit nasa mga tala, sino ang magtatala ng laruan na nawala noong bata pa? Iba ang tingin ninyong dalawa. Kahit na magparehistro ng impormasyon, sino ang magpaparehistro ng laruan na nawala noong bata pa? Anong nangyayari dito? Magulo pa rin dito, at delikado pa rin. Aalisin na muna kita dito. Sige. Dali, magtago ka. May paparating na kotse, bilis. May baril, tumakbo. Kuya Delivery. Marunong ka bang mag-ayos ng kotse? Hindi ako marunong mag-ayos ng kotse. May pera ka ba? Pautang muna. Anong pera? May bago akong paraan para makaalis ka. Ako. Nandito na ako. Oo nga, ito yung sinasabi mo sa daan. Ang lungsod na iyon. Kuya, hindi ito sinasabi sa daan, kundi sa langit. Pero, kahit ano paman, nagpapasalamat ako sa iyo. Sige na, hindi na kailangang sabihin pa. Basta, binigyan na ako ng lolo mo ng bayad. Ang lolo ko. Matagal nang pumanaw ang lolo ko. Sige na, huwag mo nang alalahanin. Basta ang kailangan mo lang malaman. Laging nakatingin sa iyo si lolo. Salamat sa iyo. Sige na, huwag ka nang masyadong mag-alala. Kailangan mo na ring umuwi. Oo, kailangan ko na ring umuwi. Paalam na. Baka hindi na tayo muling magkita. Oo, kailangan ko na ring umuwi. Paalam na. Baka hindi na tayo muling magkita. Malapit dito. May elevator ba? Oh, kumusta? Nakarating ka na ba dito sa langit? Natakot ka ba? May hawak kang stick pero walang bola. Hindi mo ba nakikita ang bola? Nakikita ko ang bola. Kumusta? Ako ang delivery rider ng Mingsuda. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Hello, ako si Luhui. Tingnan mo ang mga araw. Matagal na rin akong nandito. Ang anak ko ay laging nagwawaldas. Araw-araw nagwawaldas. Gusto mo ba akong disiplinahin siya? Oo, kailangan talagang disiplinahin siya. Pero hindi mo naman kailangan akong sermonan. Ano ba ito? Bakit? Hindi ka ba pinalo ng tatay mo nung bata ka? Pinalo. Oh, ayan naman pala. Sasabihin ko sa'yo, itong pitong lobo ko. Handa na akong kumilos. Gusto kong personal na humarap. At ako mismo ang huhuli sa pitong lobo. Bubugbugin ko siya, tapos sisigawan ko siya ng matindi. Kung handa ka ng kumilos, hindi mo na ako kailangan. Ngayon, may 3 araw tayo. Sa aking obserbasyon, ang batang ito ay naglilibot kamakailan. Kailangan mo ng kaunting oras para makapunta doon. Pero kung matatapos mo ang misyon, bibigyan kita ng 1 bilyon. 1 bilyon. Ganito karami. Kung matagumpay mong matatapos ang misyon, ang 1 bilyong ito ay sayo na. Sige, tutal marami naman itong perang papel. Hindi ko rin mauubos. Galing. Bakit parang palayo ng palayo ang target? Nasaan ba tayo? Bakit aakyatin ang bundok Everest? Anong ginagawa ni Lu Xiao dito? Talagang bilib ako.
Ang hangin, napakalamig at malakas, kahit ako hirap na. Bakit may damit dito? Wala na, suotin ko na lang. Para sa aking 1 bilyon. Mabilis na paghahatid, misyon ay tapos na. Malapit na akong mamatay sa lamig. Nasaan ba talaga si Lu Xiao? Si Lu Xiao ba ito? Lu Xiao. Zhang Xiao. Ikaw ba si Lu Xiao? Ikaw si Lu Xiao, di ba? Gising. Halos mamatay na ako sa lamig. Walang kwenta. Syempre, nakita ko na. Anong nangyari sa'yo? Bilis, bilis. Aalisin na kita dito. Pakiramdam ko. Mamamatay na ba ako? Imposible. Bago ka paluin ng tatay mo, hindi ka mamamatay. Ilalabas kita dito. Hindi kaya bibigay na ang batang ito. Lu Xiao, kumusta ka na? Magsalita ka naman, hoy. Doktor, kailangan namin ng doktor. Ang kapatid ko, hindi na kaya. Doktor, may mamamatay na. May doktor ba? Bilisan mo at kunin ang gamot. Bilisan mo, dali. Doktor, kumusta na ang lagay niya? Wala nang masyadong problema. Pwede kong sabihin na dinala mo siya, sa tamang oras. Nakuha ko na ang gamot. Bakit hindi pa siya nagigising? Hindi naman ito himalang gamot. Kailangan pa ng kaunting oras para magising. Pero dapat ay madyay gising na siya agad. Sige na nga. Ay, ang bilis niyang nagising. Talagang maganda ang katawan ng mga kabataan. Madyay gising na siya sa sandali. Kung wala nang ibang problema, aalis na kami. Sige, salamat po, doktor. Walang anuman, trabaho ko ito. Oy, huwag ka munang magmadali. Kamusta na? Ang pakiramdam mo ngayon, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Pero, paano mo ako nailigtas? Mahina na ang malay ko noon. Nararamdaman ko lang ang hangin. Patuloy na umiihip sa aking tainga. Huwag mo nang alamin. May nag-utos lang sa akin. Pero, sa susunod, iwasan mo ang mga delikadong lugar na ganyan. Kung wala ako ngayon, patay ka na sana. Tama ka. Ngayon nga, muntik na akong mamatay dito. Pakiramdam ko, mawawala na ako ng kontrol sa katawan ko. Pero ngayon pakiramdam ko, punong-puno ng lakas ang katawan ko. Punong-puno ng lakas ang katawan ko. Panahon na. Kuya, yang ngiti mo, ano ang ibig sabihin niyan? Dahil gising ka na, panahon na para sa ating pangunahing palabas. Hindi ba ito ang sinturon ng tatay ko? Paano mo nakuha ito? Ang galing mo talagang tumingin. Magaling ka talaga. Ginoong Lu, oras na para lumitaw ka. Tatay. Buhay ka pa pala, anak. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka lang ba mula sa pagbaba mo sa bundok ng niebe? Anak. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka lang ba mula sa pagbaba mo sa bundok ng niebe? Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Nagkaroon lang ako ng ilang sintomas kanina. Niligtas ako ng lalaking ito. At nakuha niya agad ang gamot. Mabuti naman. Mabuti naman, nandito ako sa ibaba. Hindi kita madalas makita. Itay. Hindi ko akalaing patay ka na, at inaalala mo pa rin ako. Kilala mo ba ito? Tatay, anong gagawin mo? Liyang, pakisara ang pinto. Opo, sige. Opo, huwag, 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 huwag isara. Ay. Ikaw, lumingon ka. Huwag mo akong piliting kumilos. Lumingon ka.
Tatay. Ano ang sinabi ko sa'yo bago ako mamatay? Sinabi ko sa'yo na pamahalaan mo ng maayos ang kumpanya, pero sa isang iglap, lumayas ka na naman. Tatay, gusto mo ba akong ikagalit? Tatay. Hindi lang trabaho ang buhay. Nako, natututo ka ng sumagot ha. Hindi lang trabaho ang dapat sa buhay, pero hindi ka rin pwedeng laging lumabas para maglibang. Ngayon, tingnan mo, halos ikamati mo na ang paglalaro, tingnan mo ang sarili mo, ikaw, may mukha ka pang magsalita. Li Yang, bakit hindi mo subukan ng ilang beses? Magpapahinga muna ako. Hindi na kailangan ito. Huwag mong gawin, huwag mong gawin. Ikaw talagang walang utang na loob, hindi pa ako tapos. Tatay. Anong nangyari sa'yo? Kalokohan. Siyempre kailangan kong umalis, patay na ako eh. Ibig sabihin ba nito hindi na ako masasaktan? Oo. Tapos na ito. Anong ibig mong sabihin na tapos na ito? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo pa rin aayusin ang pamamalakad ng kumpanya, sa susunod, na pumunta si Liang para hanapin ka, mas mabuti pang lumuhad ka na lang dito ng kusa, para hindi na ako ang gagawa. Natapos na ang order ng Mingsuda. 1 bilyon na ang pumasok sa account. I unlock ang katawan ng demonyo. 1 bilyon. 1 bilyon ito. At nagawa ko pang I unlock ang katawan ng demonyo. Siguradong mataas ang lakas ng katawan ko. Ngayon, may lakas ako ng mabangis na multo para umatake. At katawan ng demonyo para depensa. May kakayahan pa akong lumipad. Sino pa ang makakapigil sa akin sa pagde-deliver ng pagkain? Umalis na ang matanda. Anong nangyari? Gusto mo bang paluin kita ng ilang beses pa? Huwag na lang. Sige, magpahinga ka na lang dito. Aalis na ako. Sandali lang. Bakit? May kailangan ka pa ba? Kailangan mo ba ng tulong? Wala naman masyadong iba. Gusto ko lang talagang magpasalamat. Niligtas mo ang buhay ko. Magkano binigay sa'yo ng tatay ko? Paano mo nalaman na binigyan ako ng tatay mo ng pera? Hindi ko pa ba siya kilala? Mga bagay na kayang solusyonan ng pera. Hinding-hindi gagamit ng ibang bagay. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya gusto kong pasalamatan ka ng pera. Binigyan ako ng tatay mo ng 1 bilyon. Ang tanda, ang galante talaga. Ay, pero ang pamilya Lu, isa rin itong kilalang pamilya sa buong bansa, bibigyan kita ng 1 pang bilyon. Totoo ba? Maraming salamat talaga kay Ginoong Lu. Ano ang numero ng iyong account? Ang account ko ay 8,912. Hello. Magpadala ng 1 pang bilyon sa account 8,912. Sa pinakamabilis na paraan ng pagdating ng pera. Narinig mo ba? Sila ang gagawa. Maaaring kailanganin ng kaunting oras. Pakiusap, maghintay ka lang. Paunawa mula sa bangko, may dumating na 1 bilyon at 200 milyon. Sige, aalis na muna ako. Maraming salamat, Ginoong Lu. Walang anuman. Maghanap tayo ng lugar para subukan. Gaano nga ba katibay ang katawan kong ito na parang multo? Mukhang walang makakakita sa atin dito. Ang sarap ng pakiramdam na makalipad. Sabi ng tindero nung binili ko ito, napakatibay daw nito. Subukan mo. Ako na. Wala akong naramdamang sakit. Wow! Hindi ko alam kung gaano na ako kalakas ngayon. Anong klaseng delivery pa ang makakapagpahirap sa akin? May order na naman mula sa Mingsuda. Sige, sige, palapit na tayo sa ating layunin. Mas malapit na. Kamusta kuya? Ako si Zyran. Kamusta? Ako si Liang, taga-deliver ng Mingsuda. Alam ko. Nasa amin ka. Sikat ang lungsod ng mga multo sa ilalim ng lupa. Sikat ba talaga ako?
Ano ang gusto mong ipahatid ko? Ito ang gusto kong ipahatid mo. Bakit mo gustong ipahatid ko ang mga candy na ito? Sa kanila. Ito ang mga candy na binili ng tatay ko para sa akin. Paborito ko ito. Nang dumating ako rito, hawak-hawak ko ito. Ano bang gusto mong? Sabihin ko kay Papa, HMM. Sabi ng mga doktor, ang sakit ko ay likas na, at hindi na magagamot. Pero patuloy na nagsisikap si tatay. Nagamutin ako. Pero napunta pa rin ako rito. At dito, nakikita kong malungkot si tatay. Sinisisi niya ang sarili niya na hindi niya nagawa ang lahat. Sinisisi rin niya ang sarili niya na hindi siya nakasama nang ako'y pumanaw. Bumalik ka sa akin. Sige. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa tatay mo. Hindi niya kailangang sisihin ang sarili niya. Salamat, Kuya Liyang. Pero sa pagkakataong ito, siguradong hindi, madali, at magiging delikado pa. Delikado, napakadelikado, hindi ko makita. Dahil hindi pa lumilitaw ang panganib. Sige, naiintindihan ko, malalampasan ko ang lahat ng panganib. Ibibigay ko na sa'yo. Basta sa loob ng 5 oras, protektahan mo si Papa. Ibigay mo ang candy sa kamay ng tatay ko, at hayaan mo akong makita siya sa huling pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang 6 na bilyon. 6 na bilyon, ang dami niyan. Marami akong hinihingi. At saka, alam nating lahat na mabuti kang tao. May nakakaalam ng layunin mo. At sakto naman na hinahanap kita. Kaya nag-ipon kami ng pera. 6 na bilyon ito, sakto para maabot ang layunin mo. Ang dami nito. Kapag natapos ang order na ito, magagawa na, magpapahinga na ako, Kuya Liyang. Sana maging maayos ka. At mabuhay ng maayos. Sige, huwag kang mag-alala. Sige, Kuya Liyang. Paalam na. Ang lokasyon ng order na ito ay ipinakita na. Nasaan ito? Hindi tama. Hindi tama. Hindi tama. Hindi tama. 9% ay mali. Si Zaibo. Bakit pamilyar ang pangalan na ito? Hindi ko kilala si Zairan. Paano ko makikilala ang tatay niya? Hahanapin ko. Pambansang astronaut. Nasa parehong lugar pa rin. Baka ang order ko ngayon ay nasa buwan. Buti na lang may katawan akong pangontra sa malas. Hindi ko alam kung kakayanin ng katawan ko ang lahat ng ito. Anong nangyari kanina? May nag-take off ba? Grabe. Sa mundo pala, may totoong Superman. Kahit sa kalawakan, kaya ko nang maglakad ng malaya. Ngayon, hindi ba? Kahit saan pwede na akong pumunta haha. Hi, kamusta? Kamusta? Mga kaibigan, mayroon kaming isang emergency na balita. Ang base sa buwan ay tinatamaan ng ilang maliliit na asteroid. Ngayon, ang mga astronaut sa base ay mabilis na lumikas. Ngunit kapos sa oras, maaaring hindi lahat makalikas. Inay, ano ang buwan? Ano ang buwan? Ang buwan ay ang buwan. Hindi ba masyadong malaki ang meteorite? Bakit kaya may ilang tao pa na maaaring bumaba mula sa itaas? Pinakabagong balita, may astronaut na nakakita ng isang hindi kilalang lalaki na lumilipad sa kalawakan. Ngayon ipapalabas ang isang video. Si Mama at Papa ay mga superhero. Mga superhero sila, nasa kalawakan ang tao. Hindi ito tungkol sa suot ng lalaking ito, damit ng delivery. Hindi ba ito delivery guy? Mga kaibigan, hindi ito pekeng video. Totoong video ito. Ngayon ay magla-live tayo. Ibigay ang buong kontrol sa istasyon ng kalawakan. Hindi makapaniwala, gamit ang kamay lang niya, pinabagsak niya ang isang meteor, Superman. Paano nangyari ito? May totoong Superman pala sa mundo. Bakit ang daming meteor? Iyan ang base sa buwan. Salamat, Bo. Ito na ang huli. Ang huling maayos na escape rocket. Paano kung gamitin ko ito? Paano ka na? Walang problema. Huwag kang mag-alala.
Sigurado akong may ibang paraan pa ako. Hindi pwede. Mamamatay ka. Pwede pa tayong magkasya kung magsisiksikan tayo. Nung dinisenyo itong escape rocket, para lang ito sa isang tao. Kung dalawa tayo, pareho tayong mamamatay. Hindi rin kita pwedeng iwan dito para mamatay. Matagal ko nang gustong mamatay. Namatay ang asawa ko nung nanganak siya. Kamakailan lang, iniwan din ako ng anak ko. Mas mabuti pang pabayaan mo na lang ako. At makasama sila. Sige na, pumasok ka na. May pamilya kang naghihintay sa'yo. Ako, wala. Huwag kang mag-alala. Walang mamamatay sa inyong dalawa. Maniwala ka sa akin. Sino ka ba? Hindi tama, ikaw. Diyos ko, nananaginip ba ako? Ako si Liang, isang delivery boy. Pwede bang mag-order ng delivery sa Kalawakan? Siyempre. Bakit ka diretso tumayo dito? Gaano ka pa tatagal? Alam ko kung saan may bakanteng spacesuit. Sumama ka sa akin. Hindi. Kaya ko pang magtiis. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Hindi. Malapit nang bumagsak ang meteorite. Walang makakaligtas. Delikado ba ang mga maliliit na piraso? Hindi. Sa simula pa lang ng disenyo ng base, isinasaalang-alang na ang kakayahan laban sa maliliit na meteorite. Mas marami ang mga piraso. Pero kaya itong tiisin. Pero yung mga meteorite, hindi ba lilipad sa ibang lugar? Sa daan pa lang ng mga meteorite, nawasak ko na sila. Hindi. Pare, Superman ka ba? Nawasak mo yung mga meteorite. Hindi. Mali. Kaya mong direktang lumipad sa buwan. At durugin ang meteor. Para sa iyo. Dapat kaya mong gawin iyon. Ang inyong panganib ay nalutas na. Ay, sa wakas nalutas na. Oo, nalutas na. Ay. Sa totoo lang, mayroon pang 4 na oras. Pero sa paglalakbay ko, maraming oras ang nasayang dahil sa mga meteor. Oras, ano ang sinasabi mo? Nagde-deliver ng pagkain. Kung hindi ko may hatid sa tamang oras, paano na ito? Hindi ka ba tropa? Nagde-deliver ka pa rin ng pagkain. Nagde-deliver ka pa rin ng pagkain. Hindi mo ni-deliver sa tamang oras. Paano naman yan? Hindi ka ba tropa? Nagde-deliver ka pa rin ng pagkain. Siyempre, pumunta ako rito para hanapin si Zaibo. Ako si Zaibo. Ano ang ibibigay mo sa akin? Isang bagay na makakapagligtas sa iyo. Zaibo. Zaibo. Dalhin mo siya agad sa rocket. 4 na oras na lang at lalapag na. 4 na oras bago tayo makalapag. Kapag dumating ang mga tagapagligtas, hindi ba mas tatagal pa? Wala nang oras. Ibabalik ko na siya ngayon. Seryoso ka ba? Huwag lumipad. Ang kanyang spacesuit, hindi kakayanin ng atmosfera. Anong gagawin natin? Papanoodin mo na lang ba siyang mamatay? Ipasok mo siya sa escape rocket. Dalhin mo ang escape rocket. Ingat ka rin. Ang krisis ng meteor ay nalutas na. Oo, buong bansa ay nagdiriwang ngayon. Ang krisis ng meteor ay nalutas na. Oo, nagdiriwang ang buong bansa ngayon. Tatay, mukhang may dala si Superman. Bumalik na siya. Ito ang escape ship. Mukhang may bumababa pang tao sa loob. May nasaktan dito. Hindi ba nabasag na lahat ng mga meteorite? Kaya niya lang pasabugin. Pero hindi niya kayang mawala ang mga meteorite. Baka nga mga piraso ng meteorite ang tumama sa isang astronaut. Doktor, bilis, tulungan niyo siya, doktor. Diyos ko, totoong si Superman. Bilisan mo, iligtas mo siya. Dok, kumusta ang kalagayan niya? Ayos lang, Superman. Salamat sa mabilis mong pagdala. Kung nagtagal pa ng ilang oras, mahirap na siyang mailigtas. Hindi naman ako isang Superman. Hindi ka Superman. Pero nakita namin sa live. Direkta mong sinira ang meteorite. Live. Oo, live sa buong bansa. Lahat ay nagplano na magluksa. Pero walang inaasahan ang lahat. Biglang lumitaw ang isang Superman. Diretso niyang binasag ang bulalakaw. Nalutas ang krisis. Maaaring, nasa istasyon ako ng Kalawakan. At binabati ang mga astronaut na naging sanhi na nakita nating lahat. Nang malutas mo ang krisis, ang buong ospital ay nagdiwang. Wala iyon. Isa lang akong delivery boy. Mukhang wala ng problema. Malapit na siyang magising. Sige, sasabihin ko na sa iba. Dumating ang Superman sa ospital namin. Huwag. Bakit mo sinabi sa kanila? Huwag silang papuntahin. Mas mabuti pang maging low-key. Hindi pwede maging low-key. Nagdala ka pa ng escape rocket. Sino ang pwedeng maging low-key niyan?
Hindi pwede, hindi pwede. Bantayan mo na lang ang pinto, huwag mo silang papasukin. Kahit papaano, hayaan mo si Zaibo, na makapagpahinga ng maayos. Walang problema, nandito lang kami sa labas ng pinto. Kung may problema, tawagin niyo lang kami. Hindi mo dapat ako iniligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay nawalan na ng pagnanais na magpatuloy na mabuhay. Tumanda na ang mga magulang ko. Umalis na ang asawa at mga anak ko. Ngayon, ako na lang ang natitira. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Tingnan mo kung ano ang nasa kamay mo. Ano iyon? Walang makakapagpabago ng isip ko. Tingnan mo. Tingnan mo kung ano ang hawak mo. Ito ay. Ito. Ito ay, mga candy, pinapabigay ng anak mo sa'yo. Gusto mo pa bang mamatay ngayon? Mas gusto ko pang mamatay. Tinitingnan ko ito. Ano ang silbi nito? Ano ang silbi nito? Patay na ang anak ko. Ang kahon na ito ang huling hawak niya, bago siya tuluyang umalis. Pero itong candy. Ako mismo ang nagdala nito sa libingan. Paano mo ito nakuha? Itapon mo ang candy. Zairan. Zairan. Anak, anak. Siguradong, poprotektahan kita anak. Papa, umalis na ako. Hindi. Hindi. Hindi ba bumalik ka na? Papa, sandali lang akong bumalik mula sa kabilang buhay. Isang beses lang ito. Tatay, pumunta ako rito para ipakita sa'yo na maayos ang lagay ko. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sige. Huwag kang umiyak, tatay. Tatay, hindi kita sinisisi, pero gusto ko na mabuhay ka ng maayos. Kaya kainin mo na itong candy. Kapag kinain mo ito, Papa, ibig sabihin pumayag ka na. Oo. Sige. Papa, palagi akong nasa tabi mo. Hindi talaga ako umalis, ha? Kapag naaalala mo ako, kumain ka ng paborito kong candy. Zairan. 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 Tatay, huwag kang umiyak, nandito lang ako. ₱6 bilyon ay naipadala na. ₱6 bilyon, kung titingnan mo, natapos ko na lahat ng mga target ko. Paano mo nagawa yan? Makikita mo ang anak ko, tama ba? Bilisan mo at dalhin mo siya pabalik. Kalma ka muna. Kalma ka muna, wala akong pakialam, ikaw. Sigurado akong makikita mo siya, di ba? Ang lakas mo. Kaya mo pang dalhin ang garapon ng candy niya. Sigurado akong makikita mo ang anak ko, di ba? Kalma ka lang. Kaya kung pumunta sa kabilang buhay, pero isang beses ko lang siya pwedeng makita. Hindi pa ako nakakita ng tao, ng 2 beses. Anong nangyari? Narinig kong nagising ka, Zaibo. Wala namang problema. Natupad ko na rin ang isang pangarap. Mabuti naman, pero Superman. Maraming tao sa labas na gustong makita ka, marami talaga. Halos kalahati ng ospital ay nandito, at marami pang tao sa labas. Huwag, huwag, huwag. Huwag na huwag mong hayaang makapasok sila, sobrang dami nila, bakit mo ako tinitingnan? Ang galing mo kasi. Kahit makita ka lang nila, matutuwa na sila. Bilisan mo, pigilan mo sila, bilisan mo, pigilan mo sila, sige. Salamat, Li Yang. Masyado lang akong nadala ng emosyon.
Walang anuman, normal lang yan. Sa susunod, tandaan mong mabuhay ng maayos. Kapag na-miss mo ang anak mo, kumain ka ng ganitong candy. ₱10 bilyon. Talaga bang meron na? Ano ang dapat bilhin susunod? Mansion. Hasyenda. Mamamahaling kotse. Kung ako ang bibili, hindi ko rin tatanggapin. Dumating na naman ang Mingsuda. Pero nakaipon na ako ng ₱10 bilyon. Gusto mo bang tingnan? Bakit tanong ang komisyon ngayon? Hindi ito madali ah. Subukan ulit. Tingnan natin. Ah. Nanay, tatay, hindi ako patay. Hindi ako patay. Ay. Ay naku. Anak. Buhay ka pa. Gising na ang anak ko. Ito ay isang himala. 1 bilyon, 2 bilyon, 3 bilyon, 4 na bilyon. 10 bilyong pondo ay naipasok na. Magsisimula